So ano nga ba yung mga paraan na maaari mong i-apply o gawin sa inyong relasyon sa isang lalaki upang siya na ang bumuntot sa iyo sa paghahabol? Okay? So sabihin natin na ikaw yung babaeng okay, responsable, maayos, walang problema o hindi ka sakit sa ulo ng isang lalaki. Pero ang problema sa inyong relasyon, yung partner mo, yung lalaki, yung jowa mo, yung asawa mo, medyo siya yung sakit sa ulo. Ayaw niyang maghabol, ayaw niyang, alam yun, ayaw niyang umayos. Talagang as in, sakit siya sa ulo. Siya yung problema. So ngayon, mga kamamay, sa video na to, pag-usapan natin kung ano nga ba talaga yung maaari mong gawin upang siya naman ngayon ang mabaliw sa kabubuntot sa paghahabol sa iyo. Okay? So sundin niyo lang mga kamamay yung mga tips, yung mga tutorials kong sasabihin sa inyo, yung mga dapat nyong i-apply at sigurado ako. Lalaki naman ngayon, yung mga yan, yung sakit sa ulo, sila naman ngayon ang maghahabol at bubuntot sa inyo kalaunan. Kaya mga kamamay, if ever na nagugustuhan nyo po yung mga love advice, yung mga tips, yung mga sinasabi ko sa inyo dito, na mga hakbang, na mga dapat gawin, huwag yun naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin kung gusto mong pa-shoutout. Kung may katanungan ka rin, okay, kung meron ka pinagdadaanan ngayon sa buhay pag-ibig mo, andito ako and willing akong magbigay sa iyo ng piece of advice kung kinakailangan. Alright? Kung nagawa niyo na po yan mga kamamay, wag na po natin ito masyadong patagalin pa at simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na to. So ano nga ba yung maaari mong gawin sa isang lalaki upang siya naman ang mabaliw sa kabubuntot sa iyo sa paghahabol? So number 1, hayaan mo na mapagod siya sa pananahimik mo. Okay, sabihin natin mga kamamay na lagi na lang siyang gumagawa ng kasalanan, lagi na lang siyang gumagawa ng problema, lagi na lang siya ang nagsisimula palagi ng sakit ng ulo mo. Kapag kaganyan, di ba nakakapagod? Di ba minsan tatahimik ka na lang, minsan uupo ka na lang, mapapabuntong hininga ka na lang dahil sa sakit ng ulo mo, dahil sa puro problema na lang. Hindi mo alam kung may partner ka pa ba o hindi mo na talaga siya maintindihan kung ano bang gusto niyang gawin sa kanyang buhay. Pero ikaw, gusto mo lang naman ng isang maayos na relasyon. Gusto mo lang naman ng isang simpleng relasyon, yung bukas kayo sa isa't isa. Okay, na nag-uusap kayo, na masaya lang kayo. Ganun lang ang gusto mo, di ba? Pero ang gawin mo dyan mga kamamay, hayaan mo siyang magtaka sa pananahimik mo. Yung tipong hindi ka na nanunuyo, hindi ka na humahabol, hindi ka na palaging nagmamakaawa. Hayaan mo siyang magtaka. Isang araw, titigilan mo na siya. Isang araw, mapapagod ka na lang. Isang araw, hindi ka na magpaparamdam. At isang araw, bigla ka na lang mawawala at hayaan mo siya, mga kamamay, na magtaka sa pagkawala mo, na magtaka sa hindi mo pangingibo, na magtaka sa pananahimik mo. At sa ganong sistema na gagawin mo, sa ganong klase ng style o technique na gagawin mo, magtataka siya. Magtataka siya kung bakit naging ganyan ka na. Magtataka siya kung bakit hindi ka na naghahabol. At magtataka siya kung bakit hindi ka na nababaliw. Sa isang banda, mababaliktad ang sistema. Mababaliktad ang mga pangyayari. Kung dati, ikaw yung humahabol, ngayon, siya naman ang magtataka. At kalaunan, aalamin niya kung bakit biglang nanahimik ka na lang. Biglang hindi ka na naghabol. At isa yung bagay na maaaring makatulong upang siya naman ang bumuntot sa iyo sa paghahabol. Basta ang gawin mo lang sa ngayon, magpahinga ka lang at ipakita mo na hindi ka na naghahabol at nananahimik ka na pagdating sa kanyang mga problema. Alright? So maluwanag tayo dyan mga kamamaya. So next, muli mong ibalik ang improvement mo sa sarili mo at syempre ang iyong pag-aayos. Yes, mga kamamay, baka kasi yung lalaki, baka kasi yung asawa nyo, o baka naman kasi yung partner ninyo, naboboring na rin sa inyo. Yung tipong nauumay, nananawa. Yung pagkasawa kasi talagang nandyan Kapag hindi ka araw-araw nag-i-improve, kapag hindi ka araw-araw nag-aayos, yung tipong sa halip na sa paganda ka, sa palosyang ka na. So nako, sigurado ako mga kamamay, ang isang lalaki talaga, makikita mo na lang, gumagawa na ng problema. Ang isang lalaki talaga, makikita mo na lang, may pinopormahan ng iba. So ngayon, kung gusto mo na muli siyang mabaliw,
okay, bumuntot sa'yo sa paghahabol, dapat sa sarili mo dapat magsimula. Alam kong control nyo po yan. Magpaganda, mag-ayos, magpabango. Basta muli nyo pong ibalik yung mga ginagawa nyo dati nung kabataan. Actually, yung edad talaga, number lang yan eh. Okay, ito katotohanan mga kamamay, yung mga girls natin dyan, yung mga sabihin na natin nasa 40, 50s. Di ba? Parang kanina lang, parang kanina lang 20 lang kayo. Pero ngayon, pag tumingin ka sa salamin, yung isip nyo naman hindi nagbago, di ba? Yung puso nyo naman hindi nagbago, di ba? Ang tanging nagbabago lang yung itsura ninyo. Nandiyan na yung mga medyo pumuputi na yung buhok, nandiyan yung tipong medyo kumukulubot na yung balat, which is normal. Pero yung isipan nyo malinaw, maliwanag, hindi nagbabago, hindi tumatanda. Nandiyan pa rin. Akala mo, 20 ka lang, pero pagtingin mo sa salamin, yung isip mo lang yung nag-a-adjust ay medyo tumatanda na pala ako. Doon mo lang marirealize. Pero kung hindi ka titingin sa salamin, hindi mo makikita na kumukulubot ka. Yung isip mo, maayos pa rin naman, di ba? Kaya mga kamamay, hindi pa huli ang lahat. Hindi kesyo umidad ka ng 40, 50, hindi mo na kailangan pang ayusin ang sarili mo. Hindi mo na dapat kailangan pang mag-ayos at magpaganda. Tandaan nyo, panlabas na anyo lang ang tumatanda at mas tatanda yan kung hindi nyo aayusin ang inyong pag-iisip. Okay? Kung hindi nyo po paglalabanan, kung ano man yung nakikita ninyo sa pangharap, andyan na nga umiidad tayo, uma-adjust yung numbers, pero hindi ibig sabihin, okay, wala tayong gagawin. Mag-ayos po kayo, magpaganda po kayo. Nandyan ang ganda mo Nandyan pa rin yung aura mo, hindi nawawala. Okay, yung kumpiyansa mo, nandyan pa rin naman ibalik mo lang. Nahihiya lang kayo dahil Dahil umiidad kayo? Dahil kumukulubot ang balat ninyo? Huwag kayong mahihiya. Dapat nandyan pa rin ang kumpiyansa nyo sa inyong sarili para sa ganun, bumuntot pa rin sa inyo ang isang lalaki. Tandaan nyo, kahit may mga edad na dyan yung iba, kahit na umabot ako ng 40, 50, yung iba nga 60, may nakikita pa rin ako na ang gandang manamit, ang ayos, nandun yung kumpiyansa sa sarili, kausapin mo, talagang napakahusay pa rin manalita. So, makakatulong yan upang habulin pa rin kayo ng isang lalaki. Bumuntot pa rin sa paghahabol sa inyo ang isang lalaki. Ang gawin nyo lang, okay, mag-self-improve, mag-ayos, pagtuunan nyo po ng maayos ang inyong sarili. Huwag po sa iba o huwag sa kung anumang bagay. Alright? So next, hayaan mo na magtaka siya sa pagiging masaya mo. Yes mga kamamay, sabi ko nga po manahimik po kayo. Kung tingin ninyo, puro problema na lang. At sa pananahimik po ninyo, may isang side kayo na ipakita nyo na meron kayong pinagmumulan ng saya. Pagdating sa kanya, wag mo siyang pansinin, pero gumawa kayo ng dahilan kung paano kayo magiging masaya na hindi siya ang dahilan. Hayaan yung magtaka siya. Hayaan yung mag-isip. Hayaan yung alamin niya kung bakit nagiging masaya ka kapag hindi kayo okay. So mag-iisip, magtataka yun. Mag-partner kayo, mag-asawa kayo, mag-jowa kayo, pero bakit may dahilan na ngumingiti ka? Hayaan mong isipin niya na hindi siya kawalan sa buhay mo. Okay, hayaan niyang isipin niya na siya lang pala yung stress sa buhay mo kung bakit hindi siya sumasaya pag magkasama kayo. Pero pagka wala siya, mas nagiging masaya ka. Hayaan mong magtaka siya. Magtaka siya sa bawat pagngiti mo. Hayaan mo na magselo siya sa mga kaibigan mo na nagiging dahilan kung bakit ka mas nagiging masaya. Okay, tandaan nyo, take note, wala kayong sakit sa ulo, di ba? Hindi kayo sakit sa ulo, hindi kayo problema, hindi kayo stressful, tanging yung lalaki ang stressful. Hindi nyo kailangan isiksik ang inyong sarili at madamay kayo. At kayo yung sumasalo ng kalungkutan dahil sa mga kasalanan yung ginagawa. Kung gumagawa siya ng kasalanan, pagtakahin nyo. Okay, huwag nyo siyang kibuin. Pinapakita lang nun mga kamamay, kapag hindi nyo siya kinikibo, wala lang kayong pakialam, na napagod na kayo sa kanya. Pero, yung inyong pagiging masaya, huwag nyo ring aalisin sa inyong sarili. May mga dahilan pa rin naman. May ibang mga bagay pa rin naman kung paano kayo magiging masaya. At yun ang ipapakita nyo sa isang lalaki. Na dapat mas maging masaya kayo kahit wala siya. Okay? Sa pananahimik nyo, mas maging masaya pa rin kayo kahit wala siya. Alright? So next, gamitin mo ang social media upang mas maakit siya. Okay? So sabihin natin na tahimik ka na nga, wala ka ng pakialam sa kanya. So, ngayon, nag-aayos ka na, nagsa-self-improve ka pa, i-post mo ngayon sa social media. Mag-asawa kayo at talagang yung lalaki makakapansin yan. Sabi ko nga, sa pagmamay day ninyo, sa pag-story ninyo, sa pagpo-post nyo na ganyan, maraming makaka-appreciate sa inyo. Yung dating mga crush kayo dati,
yung dating mga nakaantabay sa inyong social media accounts, pag nag-post kayo, mabibighani ang mga yan. Nag-improve ka, nag-evolve ka, ika nga nung iba, naging maganda ka, pumuti ka. Yung filter, kung kinakailangan itodo nyo na po mga kamamay. Sa ganyang paraan, maaakit muli ang isang lalaki sa inyo at bubuntot sa paghahabol. Sapagkat mysterious sa kanya eh. Hindi mo siya kinikibo. Hindi ka masyadong nakikipag-usap. Pag nakikipag-usap sa'yo, isang tanong, isang sagot, tapos magugulat na lang siya. Nag-post ka sa social media, ang ganda mo. Ang daming nang nagko-comment, ang daming pumupuso. So ngayon, marirealize niya kung ano ang meron siya na hindi niya na kayang i-appreciate. Marirealize niya na ang ganda mo pala, na meron siyang kagaya mo pero hindi kanya ma-appreciate. At mas na-appreciate ka pa ng ibang tao, okay, kesa sa kanya. Sa ganyang paraan, bubuntot, magbabago ang mindset niyan na dapat ka pala niyang pahalagahan, ingatan, mahalin, at magsisimula siyang bumuntot ng paghahabol sa iyo kapag ka inakit mo siya sa social media. Alright? And last, huwag ka palaging ready, available, at mag-focus ka palagi sa pinagkakaabalahan mo. Yes, mga girls, kung gusto po ninyong habulin kayo ng isang lalaki, kailangan huwag kayong masyadong maraming oras sa kanya. Yung tipong mayat-maya ka nang tumawag, mayat-maya ka nang nagparamdam, mayat-maya ka nang nag-update kahit hindi ka naman tinatanong, malamang sa malamang, mauumay, mapapagod ang lalaki. At ayaw po nila ng masyadong marami kang oras sa kanila. Yung tipong maayos lang kayong mag-usap, pero wag naman sosobra kayo sa pag-uusap o yung oras mo wag mong isosobra. Mas mag-focus ka pa rin sa yung pinagkakaabalahan, sa yung negosyo, sa yung sarili, sa yung trabaho, o kung saan pa man, basta wag lang sa isang lalaki. Wag ka palaging, okay, nakaabang sa telepono mo, wag ka palaging nag-chat-chat, wag ka palaging tawag ng tawag. Para sa ganun ng isang lalaki, magtaka, mag-isip, mag-wonder sa iyo kung ano nga bang nangyari na, kung ano nga bang balita sa iyo. At doon, magsisimulang mamiss ka niya, at doon, magsisimulang hanapin ka niya, at doon, hindi niya napapansin, nagsisimula na pala siyang maghabol sa iyo, okay, dahil siya na yung nagbibigay at nag-i-invest ng mas maraming oras sa sarili mo. Alright? So, sana kahit po paano mga kamamay, makatulong po ang mga simpleng advice na to upang lalaki naman ang bumuntot sa iyo sa paghahabol. For more videos and love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin po sa ibaba. Sana po maabot natin ang 100,000 subscribers at alam niyo na, magtagumpay tayo dyan. So muli, mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.